Ayaw mo nga akong kausap na gusto kitang kausap. Sasagutin ko ba ang mga sinasabi mo kung ayaw ko? Tanong ko sa kanya. Ang aga-aga pero parang ang lakas ng topak niya. Ganitong ganito siya noon sa Hacienda Martinez eh. Bakit parang wala kang gana? Paano ba kasi ang gusto mong paraan ko sa iyo ng pagkausap? Sigaw ko pero hindi. Ganito ba para may gana? Napahinto ako sa paglalakad ko nang hawakan niya si Kuko at iharap ako sa kanya. Ano na naman ang nagawa ko at ang sama-sama na naman ang tingin niya sa akin. Hindi ko naman siya pinatay at mas lalong wala akong pinapatay sa harapan niya na kahit na ano pero kumakatingin siya sa akin para bang sobra ng pagkakasala ko. Alam mo hindi ako nakikipagburuan kahit na kanino, Audrey. At hindi rin naman ako nagbibiro, Terence. Ano ba kasi gusto mo? Kinakausap naman kita pero reklamo ka pa rin ng reklamo sa akin. Saad ko. Kausapin mo kasi ako ng maayos. Ungot niya sa akin. Laglag ang pangako dahil hindi ko alam kung ano bang kahulugan ng salitang maayos sa kanya. Maayos ko naman na siyang kinakausap ah. Ano pa bang maayos ang kailangan mo eh? O ikaw nga hindi ko makausap ng maayos? Nabitawan niya ang siko ko at mukhang nasapul ko na naman siya sa sinabi ko. Pero ayos lang naman kung paano mo ko tratuhin dahil amo naman kita at pinapasweldo mo ako. Hindi ko lang maintindihan kung ano bang gusto mo. Kung paano pagkausap ba ang gusto mo para hindi na tayo magsigawan sakali. Mahina ako na saad ko. Paminga siya ng malalim at pagkatapos nun ay sunod-sunod na mabibigat na paghinga na ang ginagawa niya. Ano? Kung hindi ka ayos, pwede naman ako na lang ang mamili. Mag-isa. Kaya ko naman. Tara na. Anyaya niya sa akin. Kalmado na ang boses niya ngayon at hindi katulad kanina na ubos ang pasensya sa akin. Mabuti naman at marunong na niyang ikalma ang sarili niya. Sige, tara na. Naiilang na saad ko. Naglakad na ulit kaming dalawa at mas naramdaman ko sa sarili ko na nailang ako sa kanya pagkatapos namin magkasagutan. Pero hanga ako sa kanya dahil ang galing niyang pakalmahin ang sarili niya. Siya lang talaga. Hindi na siya katulad noong bago-bago ko siyang nakikitang galit sa asyenda. Kapag galit siya, galit talaga siya at matatakot kang kausapin siya dahil parang halimaw ang makakausap mo. Malapit na nga pala tayong umuwi. Ayos naman bang panantili mo dito? Tanong ko sa kanya para hindi na niya maisipan na ayoko siyang makausap. Ayokong mag-away kaming dalawa at umabot pa hanggang sa bahay namin. Mangingialam ang pamilya ko kung sakali at baka dumating na ang kinatatakutan ko. Yun ay ang madismaya sila kay Terence na kinagigiliwan na rin nila. Pagbalik mo, sasama ulit ako. Sagot niya at mukhang natuwa nga siya sa pananatili niya rito. Hindi naman niya sasabihin sa akin na gusto niya ulit sumama kung hindi niya nagustuhan ng pananatili dito. Sige lang, mukha rin namang masaya sila mama kapag nasa bahay ka. Ikaw masaya ka ba? Tanong niya pa sa akin. Hindi ako makasagot sa tanong niya kaya napatawid akong bigla sa kabilang kalye kung nasaan ang lugar ng palengke. Audrey! Pagtawag ni Terence sa pangalan ko at hindi na naman niya ako hahayaan na hindi sagutin ang tanong niya. Mabuti na lang talaga at master ko na ang pagdadahilan. Masaya sila mama kaya masaya din ako na nasa bahay ka. Masaya ka. Yun na lang sabihin mo at huwag mo na idamay ang mga magulang mo. Master ko nga ang pagdadahilan pero hindi sa harapan ni Terence. Palaging lagapak ang dahilan ko sa harapan ni Terence. Adi, parang nangating bigla ang lalamunan ko sa itinawag niya sa akin. Ako ba yung tinatawag niyang Adi? Terence? Kunot noong tanong ko sa kanya habang naglalakad pa rin ako. 5 letre na lang ang pangalan ko tapos tatawagin niya pa ako sa 3 letrang pangalan. Audrey ang tawag nila sa'yo pero sa tingin ko, mas maganda ang Adi. Mapilit siya kaya wala naman akong pwedeng ireklamo. Kailangan ko lang ulit sanayin ang sarili ko sa bagong pangalan ko na pauso ni Terence. Isda na muna ang una natin bilhin. Pag-iiba ko sa usapan nang makarating kami sa palengke. Binuklat ko ang papel kung saan nakalista ang lahat ng pamibilhin ko. Unang-una ang isda sa listahan na siya lang din naman na natatandaan ko. Bangus daw, sabi ni Mama. Saad ko at naglakad kami papunta sa tindahan ng mga isda. Hindi ko naman alam kung ano ba ang bangus sa dami ng klase ng isda. Alam ko naman. Mahinang saad niya. May kasama nga pala akong isang taga-isla na walang ibang kasama kundi ang iba't ibang klase ng isda. Audrey, mabuti naman ikaw na ang namili ngayon. Tuwang-tuwa na saad ng tindera ng isda, si Manang Isadora. Noong nakaraan kasi ang mama mo lang ang namili at ang kasintahan mo. Kasintahan?
Sinong kasintahan? Tanong ko at napatingin kay Terence na nakataas na ngayon ang 2 kilay sa akin na parang inosente. Ah, iyan o. Napalingon muli ako kay Manang Isadora na nakaturong hinduturo kay Terence ngayon. Tinanong ko kung sino siya at ang sabi ng mama mo, kasintahan mo ang gwapong iyan. Kilig na kilig pa nga. Kaya naman pala magusundo si Mama at Terence dahil hindi sila marunong tumanggi. Hindi man lang inamin ang totoo na hindi ko naman talaga boyfriend si Terence. Manang Isadora, hindi po totoo Audrey. Napatingin agad ako kay Terence bago ko pa matapos ang sasabihin ko. Heto na naman siya sa pag-awat sa akin na sabihin ang totoo. Huling beses na inawat niya ako pero nagpatuloy ako galit na galit siya sa akin na halos isumpa na nga niya ako. Kaya nga napaalis ako sa maayos na kwarto ko sa mansyon nila. Ano yun, Audrey? Bumalik ang tingin ko kay Manang Isadora at parang naputol ang dila ko. Natakot akong bawiin ang sinabi nila dahil baka mamay kung saan na naman umabot ang galit niya. O, wala naman. Pabilisan ako ng bangus. 1 kilong bangus. Saad ko. O sige. Mamili ka na tapos ilagay mo dito sa timbangan. Anya. Hinawakan naman bigla ni Terence ang kamay ko at iginilid ako sa tabi niya. Saka siya nagsimulang mamili ng bangus. Napatingin naman ako sa kabila ko at may iba pa palang mamimili kaya inuurong ako ni Terence. Hindi ko tuloy alam kung paano ko babawiin sa kanya ang kamay ko. Ito na lahat. Saad ni Terence nang matapos siyang mamili ng bangus. Agad naman na binalot iyon ni Manang Isadora. Dumukot naman si Terence ng pambayad kaya may pagkakataon ako na ipag-cruise agad ang 2 braso ko sa harapan ng dibdib ko para hindi na niya mahawakan. Kinakabahan ako lalo kapag hawak niya ang kamay ko. Salamat may tawad na yan. Masayang saad ni Manang pagkabayad ni Terence. Hindi naman kumibo si Terence at kinuha na agad ang plastic. Salamat. Nakangiting saad ko at umalis na kami ni Terence. Naglakad na kami papunta sa gulayan para sa mga gulay na pinapabili ni Mama. Terence, bakit niyo sinabi yun ni Mama? Ang alin? Painosente pa siya. Gusto niya talaga na lumabas mismo sa bibig ko ang tanong ko. Bakit pumayag ka na isipin niya na boyfriend kita at hindi mo man lang itinanggi? Tapos, nung ako naman na ang tatanggi, pinigilan mo naman ako. Gusto mo ba talaga na isipin nila na tayo? Akala ko ba'y ayaw niyang madumihan ang pangalan nila ng mahirap na katulad ko? Pero bakit ayaw naman niyang itanggi na wala nga kaming relasyon? Bakit ba kailangang itanggi? Kung sa pagbalik naman natin dito, may relasyon naman na tayo. Kung makapagsalita siya, parang alam na alam niya ang mangyayari Akala mo naman kontrolado niya pati nang hinaharap. Anong relasyon? Mag-amo ulit? Natatawang tanong ko sa kanya. Baka nga kahit ang salitang pagkakaibigan ay suntok sa buwan na maging relasyon namin dalawa Relasyon na sasang-ayon sa akin na lahat. Bitin na bitin ang bakasyon ko sa probinsya namin pero wala akong magagawa dahil gusto kong matubos ang lupa namin. Matutubos ko lang ang lupa namin kapag nagtrabaho ako. Ito na naman tayo sa trabaho. Saad ko nang makapasok na sa loob ng Martinez Hacienda ang sasakyan niya. Tapos na ang masayang araw ko sa bahay namin at balik na ulit ako sa trabaho. Matutulog na naman ako sa kwarto kung saan marami akong kasamang ibang tao at kakain na ulit ako kasabay ang mga trabahador. Hindi naman ako naiinis at ayos lang naman pero iba pa rin ang saya kapag sila Mrs. Nirvana ang kasama kong kumain at natutulog ako sa kwarto na ako lang. Gusto mong bumalik agad tayo sa inyo? Tanong niya sa akin. Napalingon ako kay Terence na isang kamay lang ang nasa manibela ng kotse na parang sanay na sanay pa. Hindi pwede. Usapan namin ng mga magulang mo na tuwing katapusan lang ang uwi ko. Saad ko. Nakakahiya kung hihiling ako ng panibagong araw para umuwi sa probinsya namin. Kung malapit lang sana at 10 minuto lang ang layo sa bahay namin ng asyenda, baka umuwi na ako araw-araw. Kaya lang itong asyenda ng mga Martinez sa sobrang laki, aabutin pa ng kalahating oras bago makarating sa mansyon nila. Ganon kalaki ang lupain nila dito na sobrang daming manggagawa. Sa susunod na katapusan, pwedeng 2 linggo ka magbakasyon sa pamilya mo. Hinawi ko agad ang buhok kong nasa kaliwa at lumapit ako sa kanya ng konti. Tama bang naririnig ko? Gusto mo kong pagbakasyonin ng 2 linggo? Masayang tanong ko sa kanya. Wala pa man din pero gusto ko na agad magkatapusan at sulitin ang 2 linggo kasama ang buong pamilya ko. Oo, at syempre kasama ako. Oo naman. Nasabi mo na sa akin na sasama ka Saad ko pa.
Umayos ako ng upo nang maalala ko na ang desisyon pa rin pala ng mag-asawang Martinez ang kailangan ko. Hindi dapat ako nagsasaya agad dahil baka mamaya mabati pa at hindi matuloy. Pero baka hindi pumayag ang mga magulang mo at baka mawalan pa ako ng trabaho nito. Hayaan ko na lang. Ayos na ako sa ilang araw na kasama sila. Ako ang amo mo, di ba? Anya agad. Ako ang magdidesisyon para sa'yo at hindi mo na kailangan kausapin ng mga magulang ko. Ang bait niya yata. Gusto niya akong pagbigyan ng 2 linggo, baka naman kasi nasiyahan talaga siya sa pamilya ko at nabitin din katulad ko. Kapag napag-ayos ko sila ng pamilya niya, baka hindi na siya sumama sa akin. Sa susunod na pag-uwi natin, 2 linggo na tayo. Siguradong saad niya. May kabaitan pa nga talagang natitira sa kanya. Kailangan lang pala na dalhin ko siya sa bahay para lumabas ang kabaitan sa katawan niya. Salamat. Masayang saad ko sa kanya. Masungit at antipatiko nga talaga siya. Wala siyang pake sa mga sinasabi niya at hindi marunong manghingi ng tawad pero natututunan naman pala niya na maging maayos. At may isa pa pala. Anya. Napataas ang 2 kilay ko at nakangiting inantay ang susunod niyang sasabihin. Bumalik ka na sa dati mong kwarto at sumabay ka na ulit sa pamilya ko sa tuwing kakain. Napabuka ang labi ko sa sobrang gulat sa sinabi niya. Dahan-dahan na nanlaki ang mga mata ko habang mas pumapasok sa utak ko ang ibang sasabihin niya. Napatakip pa ako ng bibig ko. Nabibigla ka ba sa desisyon mo? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Ayoko na munang mauna ang saya sa akin dahil baka mamaya hindi siya sigurado. Ayoko na udlot ang lahat kaya mas maigi na huwag na muna ako magsaya. No. Ang bait mo. Nilalagnat ka ba? Tuwang-tuwang ani ko sa loob ng sakyan niya. Sinamaan naman niya ako ng tingin saglit at binalik din agad sa daan ang tingin niya. Masyado lang akong nadala ng damdamin ko sa tuwa. Salamat talaga, Terence. Salamat. Parang gusto ko nalang biglang purihin ang paulit-ulit si Terence dahil sa desisyon niya. Ang bait niya talaga. Siguradong matutuwa si Henry kapag nalaman niya ito. Gustong-gusto pa naman niya nakasama akong kumain. Susundin ko na talaga lahat ng gusto at utos mo sa akin. Hindi na ako magpupumilit minsan. Mabuti na lang at nagbago na ulit ang desisyon niya dahil ayoko talagang makisalo sa ibang trabahador dahil pakiramdam ko hindi rin nila gusto na nandoon ako. Noong bago pa lang kasi ako sa kanila bilang trabahador, marami na akong naririnig na kung ano-anong salita dahil sa turing sa akin ng mga Martinez. Hindi ko na lang talaga pinapatulan ng mga naiinggit sa akin at tinuturing ko na lang sila ng maayos. Para naman maisip nila na mali na mainggit sila sa akin at mas maganda kung magiging malapit sila sa akin. Ang alam lang naman nila sa buhay ko ay may maayos na pagtrato sa akin ng mga Martinez kahit na trabahador lang ako. Yun lang ang alam nila pero hindi nila alam kung ano ba ang pinagdadaanan kong hirap. Mabuti naman, din mo lang ang lahat ng gusto ko at magkakasundo tayo na maayos. Yun ang dapat kong unahin bago ang lahat. Dapat ko sundin ang amo ko. Masaya ako na nagiging maayos na kaming dalawa kaya dapat lang na magtuloy-tuloy na ito. Magtatrabaho pa tayo ngayon? Tanong ko sa kanya. Parang wala ang pagod na nararamdaman ko. Handa na ako magtrabaho sa tapat ng mainit na araw. Pwede pa rin naman kami magtrabaho kahit patanghali na. Sinipag lang talaga akong bigla. Hindi na. Magpahinga ka na lang sa kwarto mo. Anya sa akin. Ang bait talaga niya ngayong araw Sana naman ganito siya palagi para ayos na ayos ang araw ko. Ikaw din, magpahinga ka na muna dahil baka pagod ka na sa biyahe natin. Ang haba rin ng minaneho mo. Napalingon siya sa gawi ko at nag-iwan ng ngisi bago alisin ang tingin niya sa akin. Gusto mo bang sabay tayo magpahinga sa kwarto ko? Naku, wag na. Mabilis na pagtanggi ko. Masyado siyang natutuwa na makasama ko sa pagtulog na palaging siya naman na nauunang magising. Kinakabahan tuloy ako minsan dahil baka kapag nagigising siya, baka tinititigan niya ako habang natutulog na tululaway pa. Pinatulog mo ako sa kwarto mo kaya dapat matulog ka rin sa kwarto ko. Ha? Naku, wag na talaga. Umiiling na saad ko sa kanya. Masaya talaga siya kapag pinag-iisipan kami ng kung ano-ano ng mga tao sa mansyon nila. Majichismis pa ako nito. Bakit naman? Wala naman tayong gagawin. Yun na nga yun Wala tayong gagawin pero mga tao sa mansyon mo, sigurado akong kung ano-ano maglalaro sa mga isip nila. Baka mas lalo silang mainis sa akin kapag nalaman nila na nagsasama kami sa isang kwarto ng panganay na Martinez at syempre, si Henry. Hindi niya magugustuhan ang ideya na nasa isang kwarto kami ni Terence. Bakit mo naman kasi iisipin ng iba? Pakialam ba nila?
Iritadong tanong niya sa akin. Sumakit bigla ang ulo ko. Sa mansyon na nga ako matutulog pero bakit naisipan pa ni Terence na sa kwarto niya ako matulog? Ayos lang naman kahit hindi ka na makaganti sa ginawa kong pagpapatulog sa'yo sa kwarto ko. Basta komportable ka naman, ayos na ako. Hindi mo na kailangan suklian iyon dahil may ginastos ka rin naman sa bahay namin. Sa kwarto ka matulog, Audrey. Ang bilis naman bawiin ang kasiyahan na nararamdaman ko kanina. Paano ko naman kaya itatago kay Henry na matutulog ako sa kwarto ng kapatid niya? Masira na ang lahat, wag lang ang tiwala sa akin ang kaibigan ko. Ayaw mo ba? Akala ko ba'y susundin mo na lahat ng gusto ko? Bakit ba kasi sinasabi ko yun? Bumalik tuloy agad sa akin ang sinabi ko. Oo. Matutulog ako sa kwarto mo pero pwede ba na huwag na lang natin ipaalam sa kahit na sino? Lalo na kay Henry. Nadidismay ako sa sarili ko dahil natututo na ako magtago sa kaibigan ko na siyang tumulong sa akin. Madali akong kausap. Basta huwag ka rin masyadong dumidikit sa kapatid ko. Bakit ba parang ayaw na ayaw niyo sa isa't isa ng kapatid mo? Nalulokang tanong ko. Napagitnaan pa kasi ako ng dalawang magkapatid na Martinez. Ang hirap pa. Siya lang ang anak ng mga Martinez. Siya lang naman talaga. Sana, siya na lang ang ginawang tagapagmana. Nainggit siya kay Henry. May inggitan sa pagitan ng dalawa. Maayos na bang kwarto mo o dapat ko pang ayusin? Tanong ko para maibang usapan. Ayokong buksan pa ang usapan tungkol sa kanilang magkapatid dahil ayoko na may kampihan ako. Kaibigan ko si Henry at amo ko naman siya. Maayos na yun at magpapahinga na lang tayo. Anya sa akin. Napatango ako sa kanya tuminto ang sasakyan niya sa tapat ng mansyon nila. Nakita ko agad si Henry sa labas ng mansyon nila na nakatingin na sa sasakyan namin. Inantay ka pa pala ng mabuti kong kapatid. Sarkastikong saad niya. Kinuha ko ang bag sa likod ng kotse niya na nakaupo lang doon at binuksan na ang pinto ng kotse. Sabay na sabay kami lumabas ni Terence at nginitian ko agad si Henry. Mabuti na ba't nakauwi ka na? Kumusta sila tita? Tanong niya agad sa akin habang palapit siya ng palapit sa gawi ko. Ayos naman sila. Nakangiting sagot ko. Sa susunod, sasama na ako sa'yo. Hindi pwede. Napatingin agad ako sa gawin ni Terence na nakapatong ang dalawang braso sa ibabaw ng bubong ng kotse niya. Hindi ka sasama sa amin. Eto na naman silang magkapatid sa pag-aaway. Ayoko masali pa sa away nila lalo na ngayon na medyo nagiging okay na kami ni Terence. Oh, nakialam ang kapatid kong hinahanap ng babae. Nakangising saad ni Henry. May tawag na babae sa telepono ng bahay. Hinahanap ka? Shania daw? Ex mo raw at may sasabihin sa'yo. Palipat-lipat ang tingin ko sa kanilang dalawa. May ex pa pala siyang naghahabol sa kanya pero nanghihimasok na agad siya sa buhay ko. Papasok na ako sa loob. Singit ko sa usapan nilang dalawa. Tinapi ko ang braso ni Henry at nalagpasan na siya. Hindi pa ako nakakalayo sa kanila na may tumawag sa bago kong pangalan. Adi! Mabilis kong nilingon si Terence habang nakahawak ako sa bag ko na laman lahat ng gamit ko. Ano yun? Maayos na tanong ko sa kanya. Tumatawag daw ang ex ko. Napataas ang dalawang kilay ko sa kanya. Ano namang kinalaman ko kung tumatawag ang ex niya sa kanya? Hindi ko naman inutusan ng ex niya at hindi ko rin naman hawak ang telepono ng mansyon. Kakausapin ko ba? Tanong niya na ikinagulat ko. Nagpapaalam siya sa akin kung kakausapin niya ba ang ex niya? Seryoso? Ha? Gulat na tanong ko sa kanya. Inalis niya ang braso niya sa pagkakapatong sa ibabaw ng kotse at umikot para maglakad palapit sa akin. Tinatanong kita. Anya habang palapit siya ng palapit sa akin sa bawat paghakbang niya. Huminto siya sa harapan ko na blankong emosyon sa kanyang muka. Bakit ako? Bakit akong tinatanong mo? Mahinang saad ko nung kami lang ang makakarinig dahil medyo may kalayuan sa Henry. Bakit hindi ikaw? Ikaw ang babaeng pinagkakainteresan ko ngayon. Ang laking parte ko pala sa ex niya kahit na ako lang ang babaeng pinagkaka-interesan niya. Bahala ka na kung ano desisyon mo. Wala naman akong pakaalam sa kahit na sinong babae pa ang tumawag sa kanya. Hindi na niya kailangang hingi ng sagot ko. Hindi ko nakakausapin pa. Ayos na ako sa'yo, Adi. Ex ko na lang din naman yun. Napakagatlabi ako dahil binibigyan niya talaga ako ng mga salita na akala niya'y magugustuhan ko siya o kaya na may magkakaroon na ako ng interes sa kanya. Okay. Inilapit niya sa tenga ko ang labi niya. Kakausapin ko muna ang kapatid ko, Adi.
Pumasok ka na sa kwarto ko at hintayin mo ako sa loob ng kwarto ko. Terence, POV. I want her for my brother, but I didn't say that I don't want her for me. I am here at the point of my life asking myself why I am interested in this woman. You sleep too much, and I still here staring at you. It's 8 o'clock at midnight. Sabi ko magpapahinga kaming dalawa at hindi ko sinabi na panonoorin ko lang siyang matulog. Maraming lalaki nagkakagusto sa'yo. I start grinning. Pero kung katabi mong matulog, mukhang marami ako makakalaban kay Audrey at isa na ang kapatid ko. Walang kapakapatid pagdating sa isang babae. Akin ang kaibigan niya. Ilang beses pa niyang utusan ang kaibigan niya, sa akin pa rin ang babaeng ito. Hindi kita hayaan sa kapatid ko. Gusto ko, ako lang. Total, nakuha ko naman ang pamilya mo. Hindi ko naman kailangan ng mana galing sa kahit na sinong pamilya ko. Kaya kong buhayin ang sarili at ang magiging pamilya ko. Terence, itinaas ko ang kumot sa katawan ni Audrey at napatingin sa pinto ng kwarto ko na bumukas na lang bigla. Ang tatay ko. What the hell? Lower your voice and close the door. Walang nakakaalam na sa kwarto ko natutulog si Audrey, pero dahil mahilig manghimasok sa buhay ko ang tatay ko, kaya nakita na niya. Terence, anong ginagawa mo? Naupo ako sa kama ko at sumandal. Hinawakan ko ang buhok ni Audrey na mahimbing pa rin ang tulog sa kwarto ko. What? I asked innocently. Wala akong nilalabag na kahit anong batas. Sinusunod ko lang ang gusto ko at nakuha ko naman ng madali lang. May problema ba? Malamig na buka ng bibig ko. Hindi ako papayag na masuway ang gusto ko, lalo na ng tatay ko. Sunod ko ang gusto niya at akin sa Audrey. Hindi sila pwede makialam sa kahit na anong gawin ko. Gusto mo ba mag-away talaga kayo ng kapatid mo? Kapatid ko pa ba siya? Siya lang naman ang anak niyo. Pinasa niyo lang sa akin ang negosyo para pahirapan ako. Kung ano man ang magandang nakuha ko sa sakit na ulong negosyo na iyon, si Audrey lang yun. Terence! Nasa kwarto kita. Huwag kang sumigaw dahil baka magising sa Audrey. Malamig na saad ko. Kahit siya, hindi ko alam kung tatay ko pa ba siya, na wala namang ibang gusto kundi ang ibigay sa akin lahat ng trabaho niya. Dapat sa labas tayo mag-usap. Nauubos ang pasensya ko kapag may ibang pumapasok sa kwarto ko. Mabuti naman at naisipan niya na rin na lumabas. Ipaghahanda muna kita na makakain mo. Matulog ka lang na mahimbing. Hinalikan ko ang buhok niya at tumayo na ako sa kama. Ayoko lumabas ng kwarto ko, pero ang daming gusto ng tatay ko. Hindi ako papayag na kukontrolin niya pa ako kapag hawak ko na ang buong company niya. Pinihit ko pabukas ang kwarto at lumabas. Masamang tingin agad ng ama ko ang bumungad sa akin. Hindi ko siya nintindi at lumakad ako papunta sa hagdanan. Lumabas ako para sa pagkain ni Audrey at hindi para sa kanya. Terence, kailan ka ba hindi magiging bastos? Ganito ang ugali mo noon, sabi sa akin ng lolo. Kaya bakit ka nagrereklamo sa ugali na sa'yo ko naman minana? Tuloy-tuloy ang pagbaba ko sa hagdanan nang hindi pinapansin ng mga kasambahay na binabati ako. Terence, may pagdiriwang para sa'yo sa susunod na buwan. Napahinto ako sa paglalakad at napataas ang 2 kilay ko. Hindi dahil sa tatay ko kundi sa kapatid ko na masama na naman ang tingin sa akin. Nasaan ang kaibigan ko? Lumapit ako sa kapatid ko nang may ngisi sa labi ko. Simula na niyang matakot sa akin dahil hindi ako aalis ng asyenda na ito nang hindi ako ang pinipili ni Audrey. Hanapan ba ako ng babaeng nawawala? Wala siya sa kwarto niya at wala din siya sa kwarto ng mga trabahador. Saan mo naman pinupunta kaibigan ko, ha? Ano ba problema mo sa kaibigan ko at pinahirapan mo siya? Pinahirapan? Saan naman niya nakuha iyon? Tapos na ang pagpapahirap ko kay Audrey dahil siya naman ang sunod. Huwag ako ang hanapan mo sa kaibigan mo. Nalagpasan ko siya nang maalala ko na may tatay pa pala ako na nanggugulo sa akin. Napalingon ako sa hagdanan kung nasaan ang tunay na Martinez. Yung tungkol sa party, ituloy mo para malaman ng lahat na ako ang panganay mo. Na may anak ka pa at hindi lang isa. Malamig na saad ko sa kanya. Isama mo ng fiancé mo. Ipapakilala kita bilang tagapagmana ko at dapat may kasama ka ng babae sa tabi mo. Mukhang umaayon sa akin ang lahat. Ano kayang mararamdaman ng bunsong anak kapag nakita niya na ang kaibigan niyang babae na ayaw niyang pasamahin sa akin na makakasama ko? Nakita ko lang na galit sa akin ang kapatid ko, tuwang-tuwa na ako. Maganda siguro
kung si Audrey magiging fiancé ko. Terence! Bulyaw sa akin ang bunsong kapatid ko na nagpahalakhak sa akin ng husto. Tuwan-tuwa ako na malalamangan ko ang kapatid ko. What? I stopped laughing and switched to my cold-blooded expression. Layuan mo ang kaibigan ko. At bakit kita susundin? Nakuha mo ang mga magulang natin at hindi ko hayaan na pati sa Audrey makuha mo. Huwag ako ang subukan niyang kalabanin dahil hindi ako magpapatalo kung si Audrey na ang usapan. Terence, tumigil ka na. Bakit pa? Hindi ba totoo na siya lang naman talaga ang anak niyo? Puro pasaya lang siya pero kapag ako na ang nandito, puro na lang negosyo. Puro na lang tagapagbana. Kahit kailan hindi ko sila narinig na tinanong ako kung gusto ko ba ng lintik na negosyo na iyan. Kahit isang tanong, wala. Kung ayaw mo, babawiin kong lahat sa'yo. Hindi na kailangan. Kukunin ko ng kumpanya mo at pati si Audrey, kukunin ko. Huwag si Audrey. Bakit naman? Kaibigan mo lang siya, di ba? Gusto ko si Audrey. Lumabas din. Gusto niya si Audrey. Dahil sa sinabi niya, mas lalo ko lang gustong angkinin si Audrey at ipagdamot lalo sa kanya. Kalingan mo na lang. Kalabanin mo ako hanggat kaya mo pero itong tatandaan mo, Henry. Hindi ka pipiliin ng pamilya mo na maging tagapagmana at palaging pangalawa ka lang sa akin. Si Audrey, darating sa punto na pangalawa ka na lang din sa kanya at ako ang una. Tinalikuran ko ang mag-ama at tumiretso sa kusina. Audrey is my possession. I won't let anyone be against me. I am ready to fight for Audrey because she is my only treasured possession. They can't defeat me once I held the whole company. So, I need that fucking agenda top that makes Audrey be under in my possession. Right now, the main goal here is to catch Audrey and not to own the company. Magandang gabi ho, senyorito. Ano po kailangan nyo? Ipaganda mo ko ng pagkain at dalhin sa kwarto ko. Bilisan mo at matuto kang kumatok sa kwarto ko. Ayoko rin na basta-basta kayong papasok sa kwarto ko. Hanggang pinto lang kayo. Hindi ko na pinatagal ang pananatili ko sa kusina at lumabas agad ako. Ayoko nagtatagal ako sa labas ngayon dahil nasa kwarto ko si Audrey. Wala na akong balak na palabasin pa ng kwarto ko si Audrey. Bukas na siya lumabas. Kung paglalaruan mo lang sa Audrey, huwag mo nang ituloy. Si Henry pa rin na nakaabang sa akin sa hagdanan. Tuloy lang ako sa paglalakad paakyat nang magsalita na naman siya. Tumigil ka na. Agad ko siyang hinarap. Hanggang ngayon hindi pa rin siya tapos. Paano pa kapag nasa akin na si Audrey? Baka araw-araw siyang nagwawala. Bakit hindi ikaw tumigil? Takot ka bang matalo kita? Sayo na ang lahat ng mana pero hindi si Audrey. Kaya ako nga gustong makuha ang kumpanya para may kakayahan ako na mapanatili sa tabi ko sa Audrey. Kapag nasa akin ang kumpanya, nasa akin sa Audrey at hindi na siya babalik bilang simpleng tagalinis ng kabayo. Pero pahihirapan mo lang siya. Napailing ako sa kapatid ko na habang buhay ng isang masamang tao ang tingin sa akin. Wala nang pupuntahan na walang kwentang usapan namin kaya tinalikuran ko na lang ulit siya. Ayoko ipaliwanag pa sa kahit na kanino ang sarili ko. Palaging masama lang naman ang tingin nila sa akin at wala akong pakialam. Hindi ko rin naman gusto na magustuhan ako ng lahat. Basta wag lang akong ayawan ni Audrey na makasama. I need her. Nagmamadali akong pumasok sa kwarto ko. Isang ngiti agad galing kay Adi ang nakuha ko. Nakaupo siya sa kama ko. Ang babaeng ayoko para sa kapatid ko dahil gusto ko naman para sa sarili ko. Mabilis ako naglakad palapit sa kanya. Hindi lang ako interesado sa kanya. Nakatulog ka ba na maayos? I hug her tight. I am stronger than anyone but when I am with her, I always have a limit. She is the only woman that can see my pain. That's why I am interested to her. What kind of strength she has to save my ass? Ako lang ang sasamahan mo kahit na ano mangyari. Hindi naman nakakatakot mawala ng mana. Ang nakakatakot kapag nawala ang mana ko at pati siya'y mawala sa akin. Kapag hindi na ako ang naging tagapagmana, mawawala siya sa akin. Isang tao na lang ang dahilan ngayon kung bakit ko tinatanggap ang mana at si Audrey iyon. Ikaw lang naman talagang sasamahan ko, Terence. Dahil ikaw ang amo ko, di ba? Ayos ka lang. Paano ko pabibitawan ng babaeng ito kung mas lalo niya akong naiintindihan? Nangihina ako pagdating sa kanya. Lahat ng sama na loob ko nasasabi ko na sa kanya nang hindi ko siya napapagbuntunan ng galit ko.
Ano bang nangyayari? Binitawan ko siya bago ko pa mahigpitan ng tuluyan ng pagkakayakap sa kanya. Baka mamaya hindi ko na siya pakawalan pa. Gusto ko maging parte ng buhay mo. Wala akong panahon para magpaligoy-ligoy pa sa kanya. Gusto ko malaman niya kung ano lugar ang gusto ko sa buhay niya. Ito ang laban na hindi ako pwede matalo ng kapatid ko.